Tungkol pa rin sa negosyo ang ating gagawing video ngayon guys. Ayan, shoutout muna sa aking mga viewers diyan at dun sa mga gusto maghanap buhay at dun sa mga nakasubaybay palagi. Sa mga na-inspire, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Kumusta naman yung mga hanap buhay nyo ngayon? Alam nyo namang ang taas-taas ng mga bilihin. Ayan, nakikita nyo yung mga pusit na ito, napakaliliit na, wala na yung malalaki. Kaya ang benta namin ng pusit ngayon ay 3.20 lang muna kasi ang liliit na ng pusit ngayon. Hindi naman siya ganun kaliitan pero alanganin sa 3.25 kaya ang ginawa ko, 3.20 lang muna ang aking binibentang calamares. At syempre, focus muna tayo doon sa mga gusto maghanap buhay, gustong gumaya at gusto rin magtinda ng ganito, gusto magsimula, umalis na sa trabaho at gusto na lang magnegosyo. Ayan guys, sa mga gustong ganyan na mga sinabi ko, ayan, alam nyo na ang bibilhin, bumili na kayo ng mga gamit na mga cart nyo dahil sasampulan na natin kayo dito ng halagang 5K lang na puhunan. Syempre guys, pag bumili kayo ng mga gamit na pangtinda, siguro gagastos kayo ng 15 dyan kasama cart, mga second hand na lang yan na cart. At ito naman yung ating chicken skin. Ayan, nakabili nga tayo ng 50 kilo na piatos. Ayan, pag sinabing piatos guys, gupit-gupit na siya na manipis, talagang purong balat yan, walang harong mga laman-laman. Dito sa balat, may talo dito. Pag nadeliveran ka ng puro taba, puro pats, siyempre magiging mantika lang yun tapos liliit yung iyong pagkakaluto ng chicken skin, kaya talo ka. Pero pag ganito, dito lang tayo mananalo kaso medyo mahal lang yung kilo pag ganitong talagang purong balat. Magkakaiba po yung price ng chicken skin. Depende po sa deliver. Meron pong may laman, merong may taba, merong may buto, merong purong balat. Ayan. Ang ginagawa natin chicken skin sa isang araw guys, ayan. Dito 50 kilo sa magkabilaan na planggana natin. Tapos yung calamares naman, kunti lang ang binibili ko kasi sobrang mahal talaga ng calamares. 240 na po ang kilo. Kaya dun sa mga customer ko dyan, pasensyahan na muna tayo. Kung minsan lang tayo magkaroon ng ating calamares kasi minsan talaga walang deliver tapos 1 finger lang yung size. Ito nga binili ko halos 2 finger kalahati lang yung size nito. Ayan, ito ang ginagawa natin araw-araw. Pagkahugas ng chicken skin, magtitimpla. Pagkahugas ng calamares, pagkahiwa, magtitimpla. Tapos maghihiwa ng sibuyas, magtitimpla. Ayan, siyempre hindi naman natin pwedeng iasa yung pagtitimpla sa mga tauhan natin. Siyempre tayo pa rin ang magtitimpla. Pwede natin sila makatulong sa paghugas ng mga gamit. Sa paghugas ng chicken skin, pwede. Pero dun sa calamares, siyempre, pwede din silang tumulong. Pero ako po ang naghihiwa kasi binibilang ko po ang hiwa ng ating calamares para alam mo naman kung magkano ba yung kakalabasan ng iyong pinuhunan. At ito guys, na ginawa natin na ito ay 30 kilo lang yata yung calamares ko na iyan. Tapos itong chicken skin ko ay tag 50-50. At pagdating naman sa pagtitimpla, simpleng timplahan lang tayo guys. Hindi na natin kailangan pang timplahan ng kung ano-ano. Pasarapin pa ng pasarapin dahil sa sobrang sarap guys, nakakauma yan. Kaya dapat tayo, pag nagluluto ay simpleng luto lang. Yung sinabing lutong bahay lang. Ayan, yan yung masasarap bilihan, yung mga lutong bahay. Simple-simple lang, walang halong kung ano-ano pa. At syempre, bilang isang vendor, panatilihin palagi ang ating kalinisan sa pagtitinda. Ayan, kahit tayo street food vendor lamang dyan sa tabi-tabi, kailangan laging malinis yung ating mga gamit, yung ating paninda, yung ating mga lagayan sa usawan, yung ating mga gamit sa bisikleta, kailangan yan laging malinis. At kung napapansin nyo, bawat tinda ko ay lagi lang ako nakaputi kahit nandito sa bahay, nasanay na talaga ako kasi pa nagtitinda, magandang tingnan pag lagi ka lang naka-t-shirt na puti, para ka rin nag-aaral. At doon sa mga hindi pa nakakapagsimula guys, ayan, 20k kailangan natin, 20k no, hanap ka ng second hand na bisikleta, halagang 5,000, marketplace, madami niyan. Tapos bili ka ng gamit, halagang 5K din. 5K yung puhunan. Yung 5K, pwede mo na yung gawin pantapal-tapal. Kung tumumal man o lumakas, may pantapal-tapal ka. Pero wag ka magpapaubos. Ay. Mali. Ayan, ang tagal ko na nagtitinda pero nagkakamali pa rin. Paano pa kaya yung mga baguhan? At siyempre, magsisimula na naman tayo magtinda ngayong araw guys. Ayan, nagpe-prepare na tayo ng mga gagamitin. At ito nga yung mga tropa natin dito. Ayan. Kanya-kanya na din silang kuha ng kanilang paninda. Ayan, siyempre binibilang natin para alam natin yung kakalabasan. Ayan, at siyempre tulong-tulong sa trabaho sa umaga. Ayan, yung dalawa na yan medyo maaga naman pumasok. Shout out dito kay Francis, malapit lang ang bahay dito sa amin tsaka ni Utoy. Itong nakadilaw guys, si paring Christopher ay taga GMA Cavite pa. Gano yan, nagtsatsaga na pumasok dito sa atin. Ayan, at dahil nakaprepare na, alam na, kain muna tayo bago tayo magtinda. Siyempre sila mga nag-almusal na din bago sila umalis dito. Grabe yung hassle na ginagawa natin, no? Paglilinis, pagtitimpla, pagsiserve, tapos pag-aasikaso sa mga taga-tinda natin. Tapos pagkatapos natin mag-asikaso, babiyahin na naman tayo para kumuha ng paninda. Ganun lang umiikot yung oras. At dadaan naman tayo sa pwesto natin para tingnan
kung ano bang meron wala pang kumakain dahil napakaaga pa. Ayan. Puro cellphone nga yung ating nakabantay din Ayan, di na namalayan na naghatid tayo. Ayan, at pangalawang stoplight ko na nga dito guys sa Santa Rosa, Laguna. At syempre, nandito na ako sa kukunan ko ng chicken skin. Kung saan nga may chicken skin ay sinasaid-said ko kasi ang hirap po ng supply. Kaya kahit mga nagsusupply-supply lang dyan ay pinupuntahan ko na po. Ayan, at nakapick up nga ako dito ng 50 kilo. Yan. Yan yung ating paninda, 2 kilo.